Thanks God because whole the Bible, when I studied the Bible is really perfect. Salamat sa Diyos sapagkat tunay na ganap ang kanyang Biblia. Because it's from God. It doesn't need by the Holy Spirit. Alam natin na ito'y galing sa Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu. Genesis means creation of God. Ang aklat ng Genesis ay tungkol sa paglikha ng ating Of course, God created all things in the world. Totoo naman po na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. That's why I believe Genesis chapter 1 also same. That is, God created physical world. At masasabi po natin na ang aklat ng Genesis naman talaga ay tungkol sa paglikha ng pisikal na mundo. Yeah, but Genesis chapter 1, when we check Genesis chapter 1, it's not understand in the physical mind. Pero kapag binabasa po natin ang aklat ng Genesis kabanatang 1, hindi po ito maunawaan sa pamamagitan ng pisikal na kaisipan. Yeah, because in the first day, God said, let there be light, diba? Let there be light. Sapagkat sa unang araw ay sinabi nga po ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. And then third day, the land came up from the water. Sa ikatlong araw naman ay mula doon sa ibabaw ng tubig ay lumitaw ang lupa. And then third day, already there's vegetables and also some fruits. At lumitaw yung sa ikatlong araw na yon yung mga halaman at mga gulay. First day, light. That is not sunlight. At yung liwanag na binabanggit po sa unang araw ay hindi po tumutukoy sa liwanag ng isang Yeah, araw. because God created only first day, God created sun and moon. Sapagkat sa pang-apat na araw pa lamang nalikha ng Diyos yung tanglaw sa kalangitan na araw at buwan. That's why we can understand for the spiritual meaning, for the one story of the whole the Bible, God created like as Genesis chapter 1. At para po doon sa spiritual na kaunawaan, ay lilikha niya po ang Genesis kabanatang 1. This book of the John also same like as Genesis, book of the Genesis. At may halintulad po natin ang aklat ng Juan kabanatang 1 doon sa Genesis kabanatang 1. Yeah, that's why Genesis chapter okay, what's Genesis chapter 1, diba? People, if you want to understand the situation of the unbelievers, diba, in the darkness, please you understand chapter 1, verse 1 and 2. Kung nais nating maunawaan yung kalalagayan ng mga taong hindi pa mananampalataya sa kadiliman, unawain natin ang sinasabi sa Genesis kabanatang 1 talatang 1 hanggang 2. In the beginning, God created the heaven and earth. Na sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yeah, the earth was without form and void, darkness of the face of the deep, and the Holy Spirit hovering over the face of the water. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Already I told you, spiritually, God wants to create heavens and earth. At tulad nga po ng sinabi ko po sa inyo, na nais po talaga ng Panginoon na likhain ang langit at ang lupa. Spiritually, these heavens is God's children, true believers. Pero kapag dating sa spiritual na kaunawaan, yung langit na binabanggit po dyan ay tungkol sa mga mananampalataya. That's why Tunay na mananampalataya. not only one heaven, heavens, many God's children. Kaya nga po, pag sinabi pong mga kalangitan, hindi po ito tumutukoy sa isa lamang, kundi marami. And then the earth was without form and the void. Sinabi ang lupa'y walang anyo at walang laman. God wants to create true body of Christ church. Ang nais ng Panginoon ay maglikha siya ng isang tunay na katawan ni Kristo, ng isang iglesia. This also means the church want to create one church. At ang lupang ito'y kumakatawan sa tinatawag na iglesia. But without form, there's no structure or orders. Pero sinabi dito'y walang anyo at walang laman. And then void means empty. There's nothing. No members in the church. Ibig sabihin, wala pang makikitang anumang klase ng laman o miyembro sa loob ng iglesia. Yeah, that's why Holy Spirit cannot come upon to church because in the darkness, deep of the darkness. At hindi po pwedeng manahan ng banal na Espiritu Santo sa iglesia sapagkat nananatili pa rin sa kadiliman. That's why John chapter 3, born again by the water and Holy Spirit. Yan ang dahilan ko bakit binabanggit ng Juan kabanatang 3 ang kapanganakang muli sa pamagitan ng tubig at Espiritu. In the first day, God said, let there be light. That is not sunshine.
Jesus, meaning of the Jesus Christ. That's the spiritual meaning of At doon Jesus. sa ikatlong araw ay sinabi niya na magkaroon ng liwanag. At ang liwanag na tinutukoy dyan ay hindi lamang yung araw, kundi si Yesu Cristo. That's why John chapter 1, from verse 1 to 5, diba, 1 to 5, same, just right, true light, Jesus Christ. At doon sa Genesis Kabanatang 1. But just, John chapter 1, diba? John At chapter mula sa Juan Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 5, at ang tinutukoy na liwanag doon ay si Yesu Cristo. God the Father sent to us true light Jesus Christ, but verse 5, the darkness, the true light came to darkness, but cannot comprehend it. Na ipinadala ng Diyos Yesu Cristo bilang liwanag, pero sinabi doon sa 5 ng ilaw ay lumiwanag sa kadiliman, at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. That's why still there's no forms and void. Kaya nga po masasabi natin dito na ito'y nahalin tulad doon sa versikulo 2 na walang laman at walang ano. And then second day, God create water, there was the space, and then upper water and down water. At mula doon sa ikalawang araw ay binanggit na pinaghiwalay ng Diyos yung tubig sa ibaba at tubig sa itaas. Why two water, upper water, over upper water and down water? Pero bakit nga po ba binabanggit yung dalawang klase ng tubig sa ibabaw at sa itaas? That's why 1 Corinthians chapter 10, diba, Apostle Pablo said, Israel people, they accept baptism in the crowd and in the water. Kaya nga, kung makikita natin sa unang Korinto, Kabanatang 10, na maging mga salita ay tumanggap ng dalawang bautismo sa pamamagitan ng alapaap at dagat. Not only one baptism, diba? They baptize in the crowd and in the water. Hindi lamang sa alapaap, kundi sa dagat din. According to Genesis chapter 1, there's no crowds in the heaven, only just water. At mula doon sa Genesis Kabanatang 1 ay binabanggit ng salita ng Diyos na walang alapaap, kundi tubig lamang. Noah ark, the flood, that is sign out our baptism. At yung pong nangyari doon sa baha ni Noe ay kumakatawan din sa bautismo. After Noah's family into the ark, heaven opened, diba? All the water, upper water, come down, and then downwards also spring water, and then they kill all the men in the world. At na makapasok sa daong si Noe mula doon sa tubig sa itaas at mula doon sa tubig sa ibaba na nagsibukal ay nagsama. That's why after the flood, there's no upper water. That's why God create the clouds in the heaven. Kaya naman matapos po ang baha ay doon pa lamang nagkaroon ng alapaap sa kalangitan. That's why 1 Corinthians chapter 10, Apostle Pablo said, they accept baptism in the crowd, means upper water, like as Noah's flood. Doon sa ikalawang Korinto ay sinasabi ng dalawang klase ng bautismo ang kanilang tinanggap. Ito po ay ang sa alapaap at sa tubig na siyang kumakatawan doon sa baha ni Noe. We have no time, that's why check your Bible. Exodus from chapter 12, diba? There's exodus of the Israel people from Egypt. Sa Exodus Kabanatang 12 ay makikita po natin doon kung paanong nailabas ng Panginoon ang Israelita mula sa Ehipto. They saved by the blood of the Lamb as a sign of the blood of Jesus Christ. Na sila po ay naligtas sa pamamagitan po ng dugo ng kordero na siyang kumakatawan naman doon sa dugo And ni then Cristo. they accept water baptism in the Dead Sea. Sila po ay tumanggap ng bautismo mula sa dagat na pula. The Dead Sea is not only just 2 meters, 3 meters. It's so deep, 40 meters deep. At alam niyo po ba, ng dagat na pula ay hindi lamang po 4 na metro ang taas, kundi 4 na pong metro ang lalim. Science said also today, they said, diba, it's not only 1 meter, 2 meter, 1 kilometers. It's over 30 kilometers. Sinabi mismo ng siyensya na yung pong tinawid na dagat po na pula ng mga salita ay hindi lamang 3 kilometro, kundi 30 kilometro. This so deep and wide Red Sea open. They accept baptism in the Red Sea. Ibig sabihin, ang kanilang pagtanggap ng bautismo doon sa dagat na pula, hindi lamang po malalim, kundi malawak. Book of the John says 3 special days, diba? Feast of the God. At doon sa aklat po na sa Lumang Tipan ay meron pong binabanggit na 3 klase ng kapistahan. Book of the John, special Book of the John. At dito may binabanggit din sa aklat ng Number Juan. 1, the day of the
Passover. Ang una po ay yung tinatawag na araw ng Pasko. Yeah, because in the Old Testament times, very important three special days. Sapagkat maging sa lumang tipan ay meron tinatawag na tatlong napakahalagang Yeah, kapistahan. number one, Passover, day of the Passover. Ang una ay ang araw ng Pasko. Number three, day of the Pentecost. At ang pangalawa ay araw ng Pentecostes. Number three, day of the tabernacle. At ang pangatlo po ay ang araw ng Tabernakulo. Israel people, they saved by the blood of the Lamb, Jesus Christ, shadow of Jesus Christ. At ang mga salita po ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng kordero na siyang kumakatawan po sa dugo ni Kristo. And then they accept water baptism in the Dead Sea. At sila po'y tumanggap ng bautismo doon sa dagat na pula. After day of the Passover, 50 days after, they accept baptism of the crowd in the Mount Sinai. At pagkatapos nga po ng 50 araw na sila po ay maligtas doon sa Pasko ng kordero, sa dugo ng kordero, sila po ay nakatanggap ng bautismo sa alapap sa bundok ng Sinai. Yeah, that's why God said to Moses, okay, call the all the Israel people on the mountain, but only you come up the mountain. At sinabi nga po ng ating Diyos kay Moises na tipunin mo ang lahat ng mga salita, ngunit doon lamang sa paanan at ikaw lamang ang aakyat. God is glorious God. That's why we cannot see His glory. If you try to see glory of God, you will die. Ang Diyos po ay puspos ng tinatawag na kalulatian at ang sino magmakakita sa kanyang kalulatian ay tiyak na mamamatay. At that day, day of the Pentecost, God withhold Israel in the Sinai mountain. Kaya naman, doon sa araw ng Pentecostes ay naikadaupang pala ng mga salita ang Diyos doon sa bundok ng Sinai. But at that time, Israel people, all the Hebrew people, they saw God, His glory, all will die. Pero kung nakita nga po ng lahat ng mga salita, yung kalulatian ng Diyos doon sa bundok na yon, silang lahat ay mamamatay. Yeah, that's why the cover of the Sinai mountain by the crowd. Yan ang dahilan kung bakit pinuno ng Diyos ng alapaap yung bundok ng Sinai. At that time, God gave to them word of God, the law. At iyon din po yung pagkakataon na kung saan tinanggap ng mga salita ang salita ng Diyos o yung kautusan. That's why day of the Passover, Jesus Christ died on the cross. Kaya nga po si Jesucristo ay namatay sa araw ng Pasko. And then day of the Pentecost, Jesus Christ have to go back to Father, sent to us the Holy Spirit. Sa araw naman ng Pentecostes, iyon ang po yung araw na kung saan iniakyat sa langit ang ating Panginoong Hesus at yun din ang pagbaba ng banal na Spirit. And then finally, we will into the God's tabernacle, the kingdom of God. At sa kahululian, tayo po ay papasok doon sa tunay na tabernakulo ng Diyos o yung tinatawag na kaharian ng Diyos. Yeah, that's why even the book of the Hebrew was said about not only one baptism, baptisms. Kaya kahit na po doon sa aklat ng Hebreo ay binabanggit po doon na kayo dapat tumanggap ng mga bautismo, hindi lang ng bautismo. That's why John chapter 3, born again by the water and Holy Spirit. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 3, bagong ipinanganak na muli sa pamagitan ng tubig at Spirit. Yeah, Israel people, they accept baptism in the water and also in the crowd. Kaya maging ang mga salita ay tumanggap din ng dalawang klase ng bautismo, unay sa tubig at pangalaway sa alapaap. Time of Noah, Noah's family, they accept water baptism from upper water and then down water. Samantalang ang mga pamilya po ni Noe ay nakatanggap ng bautismo na mula sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Baptism of the crowd, that's fully tested by the Holy Spirit, nearly die. At naniniwala tayo na kapag sinabing bautismo sa tubig, ito'y napakalalim at kailangan ikaw ay mamamatay. That's why after Jesus Christ died on the cross, nearly died, the Church of God, true church, body of Christ, revealed to us. Kaya naman, matapos po na mamatay ang ating Panginoong Hesus, ang iglesia po'y nahayag sa bawat isa. That's why John chapter 1, diba, John the Baptist said, look, the name of God who take away all our sin. At All sa sin. Juan Kabanatang 1, sinabi ni Juan, namasdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Yeah, John the Baptist first said, diba, Jesus Christ said, yung name of God. Na sinabi mismo at ipinakilala ng ating Panginoon sa unang pagkakataon si Jesus
na siya ang kordero ng Diyos. God the Father sent us as the Lamb who died on the cross. Na ipinadala niya sa atin ang kanyang anak para maging kordero na mamamatay para sa ating And the kasalanan. next day, okay, you see the 29. Next day, also they saw Jesus Christ, and then John said, "But look, the name of God." At sinabi doon sa Juan Kabanatang 1, talatang 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Jesus says about second day, like in Genesis chapter 2, second day. At alam niyo po ba na ito'y tumutukoy sa ikalawang araw doon sa Genesis. And then John chapter 1 verse 35, di ba? Again next day. This is third day. At doon sa 1 Kabanatang 1, talatang 35, ay sinabi niya, nang kinabukasan, ibig sabihin, lumipas na naman ang susunod na araw. Two disciples of John the Baptist, they really believe in Jesus Christ. They become body of Christ. Kaya nga po si Juan Bautista ay tunay na mananampalataya ni Kristo at naging tunay na sangkap ng kanyang katawan. This 35, verse 35, again next day, that time, like as man revealed from the water, the church. At doon sa 35 na sinasabi niyang kinabukasan, ito po yung kung saan naihayag yung iglesia mula doon sa mga tubig. Lumitaw yung lupa. And then, from post day to 6 days, God called, Jesus Christ called His disciples. At mula doon sa ika-4 hanggang ika-6 na araw ay tinawag ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad. Yeah, because already Genesis chapter 1 verse 1 and 2 said, but this formless and empty church, in the church, there's no church and no members. Sapagkat katulad nga po ng sinabi sa Genesis Kabanatang 1, talatang 2, na walang anyo at walang laman, wala pang nilalaman ng isang iglesia. Yeah, second day of the Jesus Christ through His death on the cross, He made church, His body church. Sa ikalawang araw na kung saan ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus ay naganap, ang sabi doon ay nalikha niya po ang kanyang iglesia. Finally, third day, His body revealed to world. At sa ikatlong araw po ay nahayag nga po ang kanyang iglesia sa sanlibutan. But still empty, not full, but not full, empty. That's why Jesus Christ called His 12 disciples to make full. Pero wala pa rin kaganapan, ibig sabihin wala pang laman, kaya naman tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad. But it is important, not all, but true Israel. Pero makikita natin ang kahalagahan po ng mensaheng ito, hindi po lahat, kundi yung mga tunay lamang na Israelita. Old Testament times, God called Jacob and changed his name Israel by Israel. Sa lumang tipan, ang Diyos mismo ang tumawag kay Jacob at mula sa kanyang pangalang Jacob ay ginawa niyang Israel. And then 12 sons of the Jacob, they became Israel, the whole Israel, like a early church, Old Testament church. At ang kaganapan po ng mga salita bilang tunay na bahay ng Diyos ay nangyari sa ikatlong araw. But problem is still they have old men belong to like evil ones still. Pero sa kabila po ng kanilang pagiging bayan ng Diyos, sila po ay nananatili pa rin dun sa masama, taglayang masama. Yeah, but it's God's will, di ba? You want to make a true Israel, spiritual Israel. Sapagkat ang tunay na hangarin ng Panginoon ay makalikha siya ng mga tunay na Israelita. Yeah, that's why that is Nathaniel, story of the Nathaniel, di ba? From verse 5, verse 45. Okay, verse 45. yeah, chapter 1, verse 45. Okay, sabay-sabay tayo. Sa 1 Kabanatang 1, talatang 45, nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yaong sinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta at si Jesus ng taga Nazaret, ang anak ni Jose. Yeah, Philip said to Nathaniel, we met Messiah, di ba? Messiah. Ang sinabi mismo ni Felipe kay Nathanael, nasumpungan namin ang Mesiyas. Yeah, but 46, di ba? Can anything good came out from the Nazareth? At sinabi po doon sa 48:6 na mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling And sa then bagay when na Jesus saw the Nathanael coming to him, he said, behold, the Israelites, indeed, true Israelites, his true Israelites. At nang lumapit si Nathanael kay Jesus ay sinabi niya,
narito ang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Why? Because he is not deceit. Like as no devil's character. Ibig sabihin, wala siyang daya, walang anumang katangian ng Diablo. And verse 48, how do you know me? Jesus said, people will call you when you are under the fig tree, I saw you. At nagtanong si Nathaniel sa ating Panginoong Jesus sa 48, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Yeah, because usually Jewish people, they under the fig tree, they reading the books, Bible. At alam niyo po ba na ang mga tunay na mga salita, sila po ay nananatili sa isang puno, sa ilalim ng isang puno para po mag-aral ng salita. That's why he was waiting Christ according to the Bible. Ibig sabihin, sila po ay naghihintay ng Kristo mula sa sinasabi ng Biblia. Yeah, that's why verse 49, Nebai, you are the Son of God, you are the King of Israel. Sinabi nga po doon sa 49, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Yeah, thanks God, because already not only Nathaniel, but Nathaniel to us said, you are true Israel. Indeed, you are true Israel. Ibig sabihin, ang mga bagay na sinabi niya po kay Nathaniel ay hindi lamang sa kanya sinabi, kundi sa atin na sinasabi niyang tunay kang Israelita. Yeah, because if you are born again and then deny your own self and then follow the Holy Spirit, you are true Israel. Sapagkat kung tunay na ipinanganak kang muli at na tunay na nanampalataya, ikaw ay matatawag na tunay na Israelita. Yeah, and then because I said to you, I saw you on the fig tree, do you believe you will see great things than this? Dahil baga sa sinabi ko sa iyo, nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ba ikaw ay sumampalataya? Yeah, you see, Genesis chapter 28, Genesis Kabanatang 28. yeah, verse 10, verse 10 to 19. Hanggang 19. At umalis si Jacob sa Berseba at napasa dakong Haran. At dumating sa isang dako at naparaan sa buong gabi roon sapagkat lumubog ng araw at kumuha ng isa sa mga bato na dakong yaon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos ay namamanhik manaog doon. At narito ang Panginoon ay nasa talaasan niyaon at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac, at ng lupang kinahingaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At iyong binhi ay magiging isang alabok sa lupa. Kakalat ka sa kalunuran at sa silanganan at sa ilagaan at sa timugan at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. At narito ako'y sumasa iyo at ingatan kita saan ka man pumaroon at pababalikin kita sa lupang ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang sa hindi ko nagawa ang salita sa iyo. At nagising si Jacob at ang kanyang panaginip at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, hindi ko na malalaman. At siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dakong ito ay hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. At si Jacob ay bumangong maagad ng kinaumagahan at kinuha ang butong kanyang nilagay sa ulunan at kanyang itinayos na pinakaalala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw at pinangalan niya sa dakong iyon ay Bethel. Bawat pangalan ng bayan na una ay Luz. Yeah, although we saw John chapter 1 verse 18, you will see great things than this, diba? Great things than the Jacob. Sinabi niya doon mismo na mas higit pang dakilang bagay ang iyong makikita, dakila pa sa kay Jacob. You shall see heaven open, verse 51, the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Na sinabi doon na makita mong bukas ang kalangitan at ang mga anghel mula sa langit ay nagmamanik-manaog sa kanyang lugar. Apostle John, he thinking about Genesis chapter 28, about first Israel, physical Israel, Jacob.
At ang inisip po ni Apostol Juan dito ay ang Genesis Kabanatang 8 na kung saan tunay na Israelita. Yeah, that is the first step of the true physical Israel, di ba? When Jacob lay down in the place and he saw heaven open, and then there's a ladder, and then the angel come down or to go back. Sapagat yun ang unang pagkakataon na kung saan ang makita at maranasan ni Jacob na habang siya po'y nasa ilalim ng puno ay nagmamanik-manaog ang kanyang mga anghel. And then after woke up, he said, "Oh, this is Bethel, house of God, God's house." At sa kanyang pagkagising ay sinabi niyang tatawaging Bethel, ang lugar na ito na kung saan ang ibig sabihin ay tahanan ng Diyos. It just only just symbol of the church, temporary church, Old Testament times. At alam natin na ito'y nagsisilbing naglalarawan sa iglesia dun sa lumang tipan. There's ladder, di ba? From heaven to earth, there's ladder. But John chapter 1, there's no ladder. No ladder. Why? Old Testament, the angels working. At mula doon sa langit at sa lupa ay mayroon tinatawag na hagdanan. Pero pagdating doon sa aklat ng Juan ay wala. Old Testament time, there's one mediator, angel, kasi angels. At doon sa lumang tipan ay mayroon tagapamagitan na isa lamang at yun ay ang anghel. Yeah, but Apostle Pablo, true mediator of God is Jesus Christ, only Jesus Christ. Pero sinabi mismo ni Apostol Pablo na meron lamang tayong isang tagapamagitan sa Diyos at yan ay si Yesu Cristo. Because Jesus Christ, He is the true God's temple, house of God. Sapagkat si Yesu Cristo ay matatawag na tunay na templo at bahay ng tahanan ng Diyos. That's why Jesus said, no need ladder, only Son of the Man, the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Kaya naman sinabi ng ating Panginoon, hindi nangangailangan ng hagdanan sapagkat mula doon sa kalangitan ay mamanik-manaog ang mga anghel ng Panginoon. Yeah, please remind, Bethel, di ba? Name of the Bethel, house of God. Kaya nga po, kailangan nating alalahaning mabuti ng ibig sabihin ng salitang Bethel ay tahanan ng Diyos. And then John chapter 2, this temple, di ba? I'm true temple. At doon sa 1, Kabanatang 2, ay wasakin ninyo ang templong ito. At ang tinutukoy niya ay ang kanyang Yeah, katawan. because God, God the Father is in Jesus, Jesus in the Father, Holy Spirit in the Jesus, one God. Sapagkat ang Ama ay sumasakay sa Kristo at sa Kristo na may sumasaba, ibig sabihin iisang Diyos. Yeah, that's why we don't need Bethel, only Jesus Christ as a God's temple. Kaya God's naman, house. parang sinasabi nilang hindi na namin kailangan ng Bethel sapagkat ang kailangan lamang namin ay sa Kristo sapagkat siya ang tunay na templo ng Diyos. Yeah, that's why we don't need ladder, di ba? Only Jesus Christ directly angel ascending and descending on the Jesus Christ. Kaya naman, hindi tayo nangangailangan pa ng hagdanan, sapat na po si Jesus at sa pamagitan po ng mga anghel na yon ay magmamanik-manaog sila saan kinaroroonan ni Jesus. Yeah, please you understand this book of the John, that is same story of the book of the Genesis. Kaya nga- Of course, whole the Bible. Po, magiging maliwanag sa ating pangunawa na yung binabanggit po sa aklat ng Juan, Kabanatang 1 ay may tulad natin doon sa Genesis Kabanatang 1. Okay, let's check some more. Genesis chapter 32. Genesis 32, Genesis chapter 32, 22 hanggang 28. 22, We have no time. You need to check whole the chapter of the 32. But we have no time. Verse 22 hanggang 28. 22 hanggang 28. Ay, Pastor. Genesis. Genesis chapter 32, 22. 22 hanggang 28. At siya'y bumangon sa gabing iyon at sinama niya ang kanyang dalawang asawa at ang kanyang dalawang alilang babae at kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng habok. At sila ay kanyang isinama at itinawid sa batis at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagpuno sa isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nagmikita nitong siya hindi manaig sa kanya, ay hindi po ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat magbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang di mo ako pababasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? Ang kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel.
sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. At siya ay tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamani ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. It is not important Israel's history. Hindi po mahalaga kung anong kaysaysayan ng Israel. But as a believer, if you want to get strong faith, much better you understand also Old Testament Bible. Pero bilang mga mananampalataya at gusto nating tumatag ang ating pananampalataya, kailangan po nating unawain kung anong kasaysayan ng Israel. Yeah, because all the disciples, they understand all the Old Testament Bible. That's why also they demand again. Sapagkat maging ang mga alagad ay naunawaan nila mabuti ang nilalaman ng lumang tipan, kaya naman inuulit-ulit nila itong binabanggit. Yeah, God called Jacob as his people, Tinawag ng Diyos si Jacob para maging kanyang bayan. but still he has his own strong own self. Pero taglay pa rin niya yung kanyang lumang pagkatao. That's why all the time he's deceiving to others, his brother, also his father, also others. Kaya naman naroon ang kanyang padaraya, hindi lamang ang kanyang kapatid, kundi dinaya din niya ang ibang tao, maging ang kanyang ama. Yeah, finally he now wants to go back to the Canaan, but his brother also want to kill him. At sa kaulili, gusto niyang bumalik doon sa Kanaan, pero naroon ang pagbabanta sa kanyang buhay ng kanyang kapatid na si Esau. But he was very bad father, diba? That's why first sending his servant wife and his also children first. Pero dahil sa kanyang kasamaan ng ugali, ang unang isinugo niya doon sa Kanaan para mauna ay ang kanyang alipin at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. And then again he sent Leah and children's. At pagkatapos po noon ay ang kanyang asawang si Leah at ang kanyang mga anak. Also again he sent Rahel and children's. At ang susunod naman po ay yung kanyang mga pamangkin at ang kanyang mga anak. Because even though my brother has killed my wife and children, it's okay. Only just myself is important. Sapagkat kung makikita natin yung kahulugan ng kanyang ginawa, di baling mamatay yung kanyang alipin, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, wag lang siya. That's why first he sent his possessions and then his wife and children all. Kaya ang una niyang isinugo ay yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga alipin at lahat ng kanyang pamilya. But he didn't like cross over the river. Pero di ba, River. ayaw niya munang mauna doon sa pagtawid doon sa ilog. Yeah, what's the name? Joppa River? Habok. Habok River. That is the part of the Jordan River. Pero yung ilog na yon, ang pangalan po'y Habok, kahit na pangalan nun ay Habok, kadugtong po ito ng ilog Yeah, Jordan. now this story is Jacob, his family into the Canaan after cross over the river, like it's baptism. Pero maliwanag na ito'y kasaysayan ng mga Israelita na yung kanilang pagtawid mismo doon sa ilog Habok na yon ay nagsisimbolo sa kanilang bautismo. Yeah, that's why purposely God called Esau and then let him come to that place in front of the other side of the river. Kaya naman sinadya ng Diyos sa tawagin po ang kanyang kapatid na si Esau upang tumayo po doon sa kabila ng ilog. ng Now Habok. Esau waiting other side of the river. Okay, you come, I'll kill you. Ibig sabihin na naghihintay si Esau doon at tumawid sila doon sa ilog ng Habok upang sila'y And then patayin. whole night he's with the Jesus Christ, spiritual Jesus Christ. He's Jesus. At alam natin na kung paano nakipagbuno ang si Jacob doon sa anghel ng Panginoon. Pero ang tinutukoy dito ay si Yesu Cristo. Yeah, we have no time. That's why next time. Okay. Anyway, that's why this Jacob said to God, Jesus Christ, please bless me. If you want to bless, and then go you. Sinabi mismo ni Jacob doon sa anghel ng Panginoon o sa ating Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo na hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko And binabasbasan. then the verse, Genesis chapter 32, verse 25, God touched the socket of his hip. What's the meaning of this one? Pero sinabi doon sa 25, hinipo noong anghel ng Panginoon ang kasukasuan niya sa hita. Ano nga ba ibig sabihin nito? Socket, socket. Original word is yarek. Pero doon sa binabanggit po doon sa 25 na Yarek. doon sa hollow po niya, ang tawag po doon sa
Original po noon ay, sir, what? Yarek. 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 That is same. Genesis chapter 24, verse 2. Genesis chapter 24, verse 2, also verse 9. Genesis 24, 22 at 9. And when Abraham prepared the wife of the Isaac, called his servant, okay, put your hand under my yarek, my tight. Na Yarek. kung saan noong inutusan ni Abraham ang kanyang alipin upang kaunin yung mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac, ay pinasumpa niya yung kanyang alipin habang nakalagay ang kanyang kamay sa pagitan ng kanyang hita. This meaning of the yarek is man's life. He cannot get baby anymore. At ang ibig sabihin po ng salitang yarik na yon ay isang panunumpa na hindi na po siya magkakanak pa. When Jacob meet Jesus Christ nearly killed before killed Jacob, touched the socket of his hip. Like spiritually, he killed him. Ibig sabihin po, sa paghipon ng anghel ng Panginoon yun, doon sa kasukasuan ng kanyang hita, ay kumakatawan po sa spiritual na siya'y namatay na. That's why from that point, he could not get baby anymore. At mula roon na hindi na siya pwede magkaanak. Even though his first son, Reuben, sleep with slave's wife, diba? But because cannot sleep with wife. Kaya naman, maging si Ruben na kanyang anak ay nakisiping sa kanyang asawa ng kanyang alipin at hindi na siya pwedeng sumiping sa kanyang asawa. This Genesis chapter 32, meaning of Genesis chapter 32, spiritual meaning, that is, God, Jesus Christ, God killed Jacob, spiritually killed Jacob. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin ang ibig sabihin ng Genesis Kabanatang 32. Ang Diyos mismo ay pinatay na si Jacob. Born again, this means born again, and then cross over the river. Ibig sabihin, ipinanganak ng muli at dapat tumawid doon sa kabilang ilog. Like as accept water baptism. Kailangan tumanggap ng bautismo. Okay, Matthew chapter 19, 12. Mateo 19:12. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayong mula sa tiyan ng kanilang mga ina, at may mga bating na ginagawang bating ng mga tao, at may mga bating na nangangapagkabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit, at ang nakakatanggap nito ay pabayaang tumanggap. Genesis chapter 32, God made Jacob as a eunuch. No baby, no, he cannot get baby. Ibig sabihin, pagdating doon sa Genesis Kabanatang 32, ang Diyos mismo ay ginawa ng bating si Jacob at hindi na siya magkakaanak. You see why Apostle John, he demand about Jacob, diba? This one, this story. Kaya maunawa natin mabuti kung bakit si Apostol Juan ay ipinaalala sa atin kung ano ang tungkol kay Jacob, tungkol sa mga bagay. Jesus Christ came to us to make his body church, true church. Na si Yesu Cristo ay naparito upang kanyang likhain ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. He said, diba, Israel, physical Israel, you cannot be my church. Ibig sabihin, hindi na po kwalipikado pa at pwede pong maging katawan ni Kristo ang Israel. From Nathaniel, my true disciples, you will be my church because you are spiritually true Israel, true Pero Israel. mula doon kay Nathaniel ay binigyan niya ito ng karapatan na maging tunay na kanyang iglesia sapagkat siya ay tunay na espiritual na Israel. That's why he said, diba, you can see great things than this one. Kaya naman ipinangako sa kanya na mas higit pa rito ang iyong makikita. Of course, these great things, that is connect to his signs in the book of the John. At alam natin na yung pong higit na makikita ni Juan ay ni Nathaniel ay tungkol po doon sa mga binabanggit pa sa aklat ng Juan. In the book of the John, all the 7 signs of Jesus Christ, that is message of these signs that is died on the cross. Na kung saan yung mga tanda na makikita niyang 7 nakapaloob doon sa aklat ng Juan ay magiging tanda para sa kanya. That's why if I died on the cross, you can see. I can make true Israel. Na kung ako ay mamamatay doon sa krus, ako ay makakalikha ng isang tunay na Israel. Only time of the Jacob, he saw angels come down, descending through ladders.
Kaya nga po, doon sa Genesis Kabanatang 32 ay nakita nga po yung anghel na nagmamanik-manaog sa pamamagitan ng hagdan. But Jesus said, you can create things, then the great things, then the Jacob. Because you will see upon the Son of God, the Son of God, angels ascending and descending. Pero sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus na mahigit pa rito, makikita mo na kung saan yung naranasan ni Jacob na namanik-manaog ang mga anghel, ay magmamanik-manaog din ng anghel sa kinaroroonan ng anak ng Diyos. Why angels ascending from Eh, heaven? bakit nga po ba kailangan po na yung mga anghel ay magmanik-manaog? Why? He want to make his church, through church. Sapagkat ang hangarin niya po ay magtatag ng kanyang iglesia. Yeah, because that is message of the Jacob. Diba? Jacob said, "Oh, this place is Bethel, house of God, house of God." Sapagkat yun ang mismo naging mensahe sa buhay ni Jacob na kung saan na-discover niya na yung lugar na yun ay dapat tawaging Bethel, nang ibig sabihin ay tahanan ng Yeah, Diyos. God is here, diba? God is here, God's house. At siya'y naniwala na iyon ay tahanan ng Diyos at naroon ang But Diyos. Jesus said, that is not true God's house. Pero sinabi niyang hindi yun ang tunay na tahanan ng Yeah, Diyos. true church, my body of church, that is true body of God, house of God. Sapagkat ang tunay na tahanan ng Diyos ay ang katanyang katawan at yun ay ang kanyang That's iglesia. why he said, destroy this temple, I'll be my church. Sinabi niya nga po ay maaari mong sirain ang templong ito at ako'y magtatatag ng aking iglesia. Yeah, that's why he said to Nathaniel, there's no deceit, no devil's character, like as Jacob. Kaya nga po yung binanggit na katangian ni Nathaniel na walang daya sa kanya, ibig sabihin walang masama sa kanya. Yeah. Because Jacob, all the time, he's deceiving, deceive to others, all, brother, father, others, all, uncle, all the time. That is life. Sapagkat alam natin kung ano yung naging katangian po ni Jacob na kung saan siya isang mandaraya, hindi lamang kanyang kapatid, kanyang ama, kundi maging ang kanyang tsuhin at mga ibang tao. Yeah, today also same, like as fake church also same, this life, same, deceiving each other, deceive to others. At alam niyo po ba na yan din ang kalalagayan ngayon ng iglesia sa kasalukuyan? Maraming malalaking iglesia na sila po'y nagdadayaan. Yeah, but true church is different. Pero ang tunay na True Israel. iglesia po, hindi ganito ang katangian. Yeah, because today many believers go to Jerusalem. That's why they said, go back to Jerusalem, diba? Di po ba maraming ngayong mga iglesia ang sinasabi nila ay na kailangan nilang bumalik o pumunta doon sa Jerusalem sapagkat ang utos sa kanila ay kailangan mong bumalik sa Jerusalem. No, now Jesus Christ preparing new Jerusalem in heaven. Tandaan natin, ang layunin ng ating Panginoon ay magtatag ng bagong Jerusalem doon sa kalangitan. Who is new Jerusalem? His church, his wife. At yung bagong Jerusalem na yon ay kumakatawan sa kanyang iglesia, sa kanyang asawa. Now he's preparing in the church, in the heaven. But time come, his wife will coming down. At ito'y inihanda niya doon sa kalangitan, pero darating ang araw na ito'y bababa mula sa kalangitan. Yeah, that's why please you understand what is the message of the book of the John. Kaya kailangan natin maunawang mabuti kung anong ibig sabihin ng mensahe ng Aklat ng Juan. He want to make his church his body. At ang nais niya po at ang hangarin ay maitatag ang kanyang iglesia. That's why the message of the John, number one, already I told you, love one another, love. Kaya nga po nasabi ko sa inyo, ang tunay na mensahe po ng Aklat ng Juan ay magmahala ng bawat isa. John chapter 13, verse 34, 5. Juan Kabanatang 13, 4 hanggang 5. Ay nagtindig, as Jesus ay nagpatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. At siya'y nagaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigay sa kanyang sarili. Okay, John chapter 13, verse 34, he said, I give you new commandments, you also love one another. Doon sa 34, sinabi niya isang bagong utos sa inyo is binibigay ko na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. The only book of the John,
through the book of John, Jesus said, love another, love, again, love. At alam niyo po ba, tanging sa aklat lamang ni Juan na binabanggit po yung magmahalan kayo o mag-ibigan kayo sa bawat magmahal at magmahal. Because without love, there's no church, no true church. one Sapagkat church. kung walang pag-ibig, wala pong matatatag na iglesia. Yeah, but without, like a death of the Jacob, cannot love another. Pero kung walang magiging kamatayan ni Jacob, wala pong makikitang pag-ibigan. Yeah, that's why Jesus, he died on the cross. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ni Kristo sa krus. That's why Jesus also asked us, deny yourself, take a cross and follow to At me. sinabi ng ating Panginoon, itanggi mo ang iyong sarili at pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa akin. Apostle Pablo said, every day I am dying. At sinabi mismo ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Yeah, please you understand what is God's will. Kaya unawain natin mabuti kung anong kalooban ng Diyos. If you are not trying to obey God's commandments, you are not God's children. At kung hindi tayo magiging masunurin sa utos ng Diyos, hindi po tayo pwedeng maging anak ng Diyos. What's that? What's that commandment? Love one another. At ang utos na yun ay tumutukoy doon sa mag-ibigan kayo sa bawat All the time you need prayer. Please let me love another, love each other. Kailangan natin ipanalangin na makuha nating ibigin ng bawat isa. But earlier I told you, you have still strong old man. Sometimes you want to fighting with others. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo na mas nananaig yung ating sarili na kung saan nakikipagtalo tayo sa iba at hindi natin kaya silang mahal. Yeah, that time again come to cross and die with Jesus Christ. Pero kapag nakita natin ang ganung klase ng katangian po natin, kailangan natin bumalik kay Kristo at mamatay na kasama niya. We cannot really love one another. Totoo po, hindi po natin kayang mahalin ang bawat But isa. earlier I told you, as a pastor, we have to talk to members, love another all the time. Love. Alam niyo po ba na bilang pastor, kailangan mo ituro sa iyong mga miyembro na kailangan mo mag-ibigan And sa then bawat members, you need all the time try to love another. Love. Kaya naman ang mga miyembro ay kailangan mag-ibigan sa bawat isa. Finally, you can understand, you cannot nearly lay down your life for the others. Pero masusumpungan natin sa katapusan na hindi natin kayang ibigay ang ating sarili para sa iba. You know, when I stay in Korea, even though I cannot love my mother, Alam niyo po ba na sa aking pananatili sa Korea, hindi ko kayang mahalin ang nanay ko. that's why sometimes I some angry to my mother, and then in the evening I said to myself, you are devil. At alam niyo po ba, madalas na kapag kami magkasama ng aking ina, madalis ko siyang kinakagalitan. Pero pag matutulog na ako, lagi kong sinasabi sa sarili ko, masama ka talagang anak. Same, you also, when you stay your old parents, you will feel same. Sapagkat naniniwala ko kung talaga makakasama mo ang mga magulang mo matatanda, ganyan ang mararanasan. Because all the time my mother followed to me and said, do this. Kasi nga po, kapag kasama mo ang nanay mo na matanda, lagi kang susundan na sabi mo, ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo, You gawin want mo ito. already I am over 60 old, diba? But she's thinking, baby, children, servant. At alam niyo po ba, na kahit ako po ay mahigit 60 anyos na, ang tingin pa rin sa akin ng nanay ko, bata, na kailangan tinuturuan ko anong dapat gawin. But usually, I don't like to talk. Just close and then escape. Ang totoo, pag gano'n na lang ang nanay ko, ayoko na talaga magsalita, tumatakas na lang ako. But problem is, again, diba? One day, 10 times, 20, again. Pero ang problema, hindi lamang po isang beses, kundi 20 beses, paulit-ulit na sinasabi. That's why, suddenly, and then keep the t-shirts back. Kaya madali ako magalit at pati yung mga timba, tinisipa ko. And then in the evening, I repent. Pero nagsisisi ako sa gabi. I saw a devil in my mind. Nakita ko kung gaano ako kasama. I have to love my mother, diba? But I Pinabukalin ng cannot. nanay ko, pero hindi ko kaya. Oh, nearly. It is man, diba? It's man. Yan ang tao. That's why you try to all the time love your parents, brothers and sisters. Kaya hindi lamang ang inyong mga magulang ang inyong mahalin, pero pati ang inyong mga kapatiran. But finally, you can see only you want to love your own self. At kapag ka
ginawa mo ang bagay na yan, makikita mo sa iyong sarili, ang gusto mo lang mahalin yung Yeah, sarili because mo. still you have like a Jacob's character, Ibig sabihin, Adam's character. taglay natin yung katangian ni Jacob, taglay natin yung katangian ni Adan. Yeah, that is devil's character. Iyan ay katangian ng masama. That's why again we can come to cross. Kaya naman pag ganun po, paulit-ulit din tayong bumalik sa krus ni Yeah, Kristo. you cannot separate from the cross. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa krus All ni the Kristo. time, you have to all the time carrying the cross. Kailangan nating bumalik at bumalik Yeah, sa all the krus time we have ni to Kristo. die. Kailangan nating mamatay. Yeah, that is Christian's life. Iyan ang buhay ng mga Kristiyano. That is church. Iyan ang iglesia. That's why through death of our old man, we can be one. Kaya kapag namatay ang ating lumang pagkatao, pwede na tayo maging isa. Again, John chapter 17, verse 11. Juan 17:11. 17:11. Please. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan. Ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, iyong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Yeah, Jesus Christ, He's called His 12 disciples, not only 12, us, diba? Us, make true Israel. Tinawag nga po ng Diyos ang kanyang mga alagad, pero hindi lamang 12 alagad ang kanyang tinawag, siya rin ang tumawag sa atin para kanyang maging Yeah, alagad. that's why Jesus said to Nathanael, you are true Israel. Kaya naman sinabi niya kay Nathaniel, ikaw ang tunay na And Israel. then Nathanael become one of the 12 disciples. Si Nathaniel ay naging isa sa mga alagad ng Panginoon. Why Jesus called 12 disciples? To make one, diba? One. Bakit nga po ba tinawag ng Diyos ang mga alagad? Like Di po ba? same. Para maging isa. God the Father in Jesus, Jesus in the Father. Kung paano nga ang Ama ay sumasa kay Heso Kristo at si Heso Kristo ay sumasa Yeah, same. You are in Jesus, God, Jesus in us. You are also each other. tayo rin One naman. body. Na kung paano si Heso Kristo ay nasa atin, dapat tayo rin ay na Heso Kristo na iisa. John chapter 17, verse 21, 22. 21 hanggang 22, upang silang lahat ay maging isa. Nagaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang salibutan ay sumampalataya na ako'y sinugubo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Yeah, this John chapter 17, that is last prayer of Jesus Christ people crucified on the cross. At ang Juan Kabanatang 17 ay ang kahuli-huliang panalangin ng ating Panginoong Sus bago siya maipako sa krus. Usually, almost men, people die, they want to talk to last word, but last word. Di po ba kapag ang tao, kapag mamamatay na, nagkakaroon po siya ng habilin? Yeah, that is the most important word. At alam natin na yung habilin na yun, Yeah, this is napakahalaga. last word of Jesus At Christ. ito yung huling mga pananalita ni Yesu Cristo. I call you as a true Na Israel. tinawag kita bilang tunay na Israel. I give to you new commandments, love one another. Na ibibigay ko sa iyo ang bagong utos, mag-ibigan kayo sa bawat. When you love another, you can be one. At sa pamagitan ng pag-iibigan iyon, magiging isa kayo. Like as God the Father is me, I am in the Father, we are one. Na kung paano ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Kanya, iisa. This is true church body of Christ. Ito ang tunay na katawan ni Kristo, ang iglesia. And then in the book of the John, many times Jesus said about glory of God, glory, glory. At sa aklat din po ng Juan ay madalas po niyang sinasabi ang tungkol sa kalwalatian ng Diyos. But until now, we have misunderstood about glory. the Pero meaning of glory. minsan, hindi po tayo nakakaunawa tungkol sa kalwalatian ito. Usually, many person they said, I am living for glory of God. At yung iba nga po, mga mananampalatay, sinasabi niya na ako'y nabubuhay para sa kalwalatian ng And then Diyos. some pastor, when they cast out demons, heal the sick, there's glory of God. Sabi naman ng mga pastor, kapag sila nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling ng karamdaman, narito ang They kalwalatian don't know ng meaning Diyos. of the glory of God. Pero hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng Because kalwalatian ng Diyos. when Almighty God manifests this glory of God, Sapagkat alam natin na kapag ang Diyos ay nagmanifesto, naroon ang kalwalatian niya. especially when God's mind, character of God manifests this glory of God. Lalo na kapag nahayag ang kanyang kaisipan at ang kanyang katwiran, naroon ang kanyang kalwalatian. Okay, this is verse Isaiah chapter 43, verse 7. Isayas 43, 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kalwalatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Thanks God because God created us for His glory. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nilikha tayo para sa kanyang But kalwalatian. Romans chapter 3, verse 23 said, diba, all have sinned and fall short of the glory of God.
Pero sinabi po sa Roma, Kabanatang 3, talata po ay 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Again, God want to glorify through church. Ang nais nga at hangarin ng Diyos ay malwalati siya sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Yeah, that's why, please you understand what is glory of God. Kaya kailangan maunawaan natin mabuti kung ano ba yung kalwalatian ng Diyos. Jesus Christ, when Jesus Christ died on the cross, my Father will glorify. Na yung naging kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa krus, yun po yung tinasabi niyang naluwalhati ang Ama sa Yeah, pamamagitan that's nito. why John chapter 12 verse 23 said, but Jesus said to them, saying, the hour has come, the Son of Man should be glorified. Sinabi nga po doon sa 1 Kabanatang 12, 23. Yeah, 23. Talata po ay 23. Ay sinabi niya po dito na sinagot sila ni Jesus at nagsabi, dumating na ang oras ng anak ng tao ay luluwalhati. When our old man died on the cross every day, God will be glorified. Na kung ang ating Panginoong Jesus na ating Panginoong Jesus ay malulhati kung araw-araw tayong mamamatay sa ating lumang Yeah, pagkatao. because when our old man died, the mind of Jesus, like as Philippians chapter 2, diba, reveal the mind of Jesus Christ. Sapagkat sa pamagitan ng kamatayan ng ating lumang pagkatao ay nahayag yung kaisipan ni Kristo. When our old man died, the character of God, the love will manifest from us. At kapag namatay yung ating lumang pagkatao, ay nahayag din yung pag-ibig ng Diyos at kalalatian ng Diyos. There's no glory of God in our old man. Sapagkat wala pong taglay na kalalatian ng Diyos ang ating lumang pagkatao. Yeah, God created us for His glory. Nilikha po tayo ng Diyos para sa kanyang kalalatian. That is God's will. All the church have to reveal God's glory. Iyan ang kalooban ng Diyos. Ng lahat ng iglesia ay kailangang maihayag ang kalalatian ng Diyos. But still old man, you have strong old man, there's no glory of God in the church. Pero nagtataglay po tayo ng lumang pagkatao, kaya naman hindi nahayag ang kalalatian ng Diyos. After our old man died, and when we love another, there's glory of God. Pero kapag namatay ang ating lumang pagkatao at natutunan natin mag-ibigan sa bawat isa, nahayag ang kanyang kalalatian. What's the meaning of the glory of God? Ano ibig sabihin ng kalalatian ng Diyos? Glory of God is when God manifests Himself, especially His mind, His character, there's glory of God. Ibig sabihin, nahayag ang kanyang nahayag yung kalalatian ng Diyos. Kung nahayag ang kanyang katangian, nahayag yung kanyang karangalan. Yeah, Jesus said, Father, this time glorify you because I am died on the cross. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, ngayon maluluwalhati ka sa pamamagitan ko sapagkat ako'y mamamatay sa Yeah, because Jesus Christ died on the cross. When He died on the cross, He revealed God the Father's love. sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay nihayag ni Jesucristo ang kahalwalhatian. That's why He shouted, Eli Lama Sabachthani. You are true God. Meaning of that is true God. At nang isigaw ng ating Panginoong Jesus, True love, true love. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ibig sabihin, inihayag niya ang kalalatian ng Diyos na ikaw ang tunay na Diyos at ikaw ang tunay na pag-ibig. Yeah, because God, I am your true son. Why you draw me instead of the man? Na ako'y tunay mong anak, pero bakit ako ang iyong itinakwil at himbis na ang tao? They are sinners, but why you kill me on the cross? Sila ang mga makasalanan, pero ako ang pinatay mo. Eli Lama Sabachthani. Oh, you are God. You are true God because God is love. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ikaw ay tunay na Diyos sapagkat ikaw ay Diyos na umiibig. John chapter 17:22. Juan 17:22. At ang kalalatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Yeah, God called through Israel, through church, Tinatawag ng Diyos ang tunay na Israel at tunay na iglesia. give to them new commandments, only one, real commandments, love another. At ang ibinibigay na isang utos sa kanila ay mag-ibigan sa bawat isa. When they love another, there's manifest God's glory. At kapag nahayag ang pag-ibig sa iglesia, nahayag din ang And at kalalatian. the time, God glorified. At ang Diyos ay naluluwalhati. Yeah, that's why we have to deny ourselves. Kaya naman kailangan nating limutin ang Yeah, ating that's sarili. why John chapter 21, verse 19, Juan 21:19. Ito ay sinalita niya at ipinaalam kong anong kamatayan ang ikaluluhati niya sa Diyos.
At pagkasalita niya ito, ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Yeah. Now, when Peter said that, Peter, when he died, like I said, Jesus Christ, that is glorified. At sinasabi, ang mga salitang ito ay panalita ni Jesus kay Pedro na kung siya'y mamamatay katulad ng kamatayan ni Kristo, malululuwalhati ang Diyos sa kanya. That's why do not say, when you cast out demons, heal the sick, God, please glorify, be glorified. Kaya po, wag po natin sasabihin na kapag tayo nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling na may karamdaman, ang Diyos ay maluluwalhati. When you deny yourself, take cross and follow Jesus Christ. When you kill your old man, you can say to God the Father, please glorify. Sapagkat kung mamamatay ang ating lumang pagkatao at patuloy na susunod sa Kanya, doon pa lamang naluluwalhati ang Diyos. Yeah, that's why Matthew chapter 5, 16 to 16, also verse 40 hanggang 44, di ba? If you are deep this way, God will glorify. Kaya naman, sinabi doon sa Mateo, Kabanatang 5, talatay 16 at 44 hanggang Okay, only verse 16, sabay-sabay tayo. 16, lumiwanag ka sa gayon ng ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. Thanks God. Matthew chapter 5, 6, 7. If you love, you believe this way, God will be glorified. Sinabi nga po ng Panginoon, kung mamahalin mo ang iyong kapwa, ay maluluwalhati ang Ama sa iyo. Yeah, John chapter 8, verse 50, Jesus Christ, I am not seeking my glory. Juan? John chapter 8, 50, Jesus Christ, He did not seek His own glory, only Father's glory. Sinabi mismo sa 1 Kabanatang 8, talata po'y 15, ang hinahanap ko'y kalwalhatian ng Ama. And then John chapter 12, 39 hanggang 40, di ba? 40, only God's chosen person, they have faith. They can receive faith. At yun yung mga tao, sinasabi po doon sa 1 Kabanatang 12, talata po'y 39 hanggang 40, sila po yung mga taong tatanggap ng tunay na Yeah, verse pananampalataya. 39, therefore they could not believe, but they have no faith. They can believe. Why? God closed their eyes and tenga. Hindi sila makapaniwala sapagkat ang Diyos mismo ang nagsara ng kanilang mga mata at sara ng kanilang mga tenga. Yeah, why? Because they are looking for only on their own glory. Sapagkat ang hinahanap nila ay sariling kalwalhatian. Yeah, 43, okay, sabay-sabay tayo. 43, sapagkat iniibig nila ng higit sa kalwalhatian ng mga tao kaysa sa kalwalhatian sa Diyos. Only you try looking for your own glory, you cannot receive faith. Kaya kung hinahanap mo ay sarili mong kalwalhatian, hindi ka tatanggap ng pananampalataya. Yeah, okay, Ephesians chapter 5, only one, di ba? Chapter 5, Epeso verse 27. 5. 5 pa, sir? 5 verse 27. 20. Epeso. Chapter 5, 27, Ephesians. Epeso 5:27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malwalhati sa walang dugis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. God wants to make glorious church. Ang nais po ng Diyos ay magkaroon ng malwalhating Next iglesia. church. How about our church? Is really glorious church? Kaya naman kailangan po nating suriin ang ating iglesia. Ang ating iglesia ba'y malwalhati ng We have to iglesia? make our church glorious church. Kailangan po nating gawin ang ating iglesia na isang malwalhating iglesia. Receive God's commandments, love another. Na kailangan nating tanggapin at taglayin yung utos ng Diyos Reveal God's glory. at ihayag ang kanyang kalwalhatian. When we love another, glory of God live in our church. Kaya naman kung mayahayag po ang pag-ibig sa atin, iglesia ay maluluwalhati Let's ang shout 3 Diyos. times all together, let's pray. O my soul, overcome at tayo po'y manalangin. Oh my soul, Overcome! O my soul, overcome! And oh my soul, overcome. 하나님 아버지, 이 kami po'y 말씀이 lumulunod sa 우리에게 iyong 임하기 harapan. 원합니다. Gawin mo 주여 kami tunay 도우시고 na 역사하여 iglesia. 주시옵소서. Gawin mo kami 아버지, tunay na 교회가 katawan si 세워지게 Kristo. 하소서. Hayaan mo 영광스러운 교회가 세워지게 하여 malwalhati sa 주시옵소서. aming 하나님 iglesia. 아버지, Wala 영광스러운 mga 교회가 malwalhati 세워지게 sa 하여 aming mga 주시옵소서. buhay. 우리 교회가 Hayaan mo 영광스러운 ba 교회가 na lahat 세워지게 하여 utos mo, 주시옵소서. ang 주여 도우시고 malalang utos 역사하여 mo, Ama, 주시옵소서. na kami mag-ibigan sa bawat isa ay magmanifesto sa aming mga buhay. Iyan ang patuloy namin idinadalangin at yan ang hangarin namin, Panginoong Diyos, ang isang malwalhating
iglesia ang likayin mo at itatag mo sa aming iglesia, Panginoong Diyos. Walang ibang malwalhati kundi ikaw lamang. Walang ibang madakila kundi ikaw lamang, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na maging masunurin kami. Tulungan mo kaming mamatay ang aming mga lumang pagkatao. Tulungan mo kami na maging tunay na sangkap ng isang katawan na kung saan ang nahayag ay ang iyong kalwalatian. Nahayag, Panginoong Diyos, ang iyong karangalan. Nahayag ang mga bagay na niloloob at inahangad at inanasa mo para sa amin. Hayaan mo, Ama, na kami tunay na iglesia na nangangaral ng iyong mabuting balita. Isang iglesia na sumusunod sa mga bagay na niloloob at inahangad mo para sa aming mga buhay. Ingatan mo kami mabuti, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat. At ikaw lamang po ang inaasahan namin. Ikaw lamang po ang inaangkin. At tumaasa kami, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Manguna ka at patuloy na maghari sa amin, Panginoong Diyos. Hayaan mo na maging masunurin kaming lagi, Panginoon. Ama naming Diyos, tunay na may kasiyahan kami at ang kagalakan namin, Panginoong Diyos, ay hindi lamang, Panginoon, mahayag ang aming mga sarili, kundi mahayag ang kalwalatian mo sa pamamagitan ng aming buhay. Lord, dalangin namin, Ama, na maging karapat-dapat kaming iglesia. Maging karapat-dapat kaming sangkap ng iyong katawan, na ang tanging naduluwalhati ay ang iyong pangalan. Naway mahayag ang kalwalatian mo sa iglesia ng Philippine Holy Joy Church. Bunga, Putlan, Janet, Dimawit, Las Piñas, Cambodia, at Cebu. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na hindi mahayag, Panginoong Diyos, ang karangalan ng tao, kundi ang karangalan mo lamang, Panginoong Yesus. Kumilos ka at patuloy na magpala sa amin. Dalangin namin, Panginoong God, na maging karapat-dapat ang Philippine Holy Joy Church na tinawag mong iglesia na inihahayag ang iyong kalwalatian sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Ikaw lamang ang madakila at mapapurihan sa amin. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang katagumpayan. Umaasa kaming mamamatay ang aming mga lumang pagkatao at ang mahayag ay ikaw, Panginoong Jesucristo. Hayaan mo ng Philippine Holy Joy Churches, Father God, ay mag-ibigan sa bawat isa. Huwag mo hayaang manaig ang alitan. Huwag mo hayaang manaig ang inggitan. Huwag mo hayaang manaig ang mga bagay na gawa ng masama. Bagkus ikaw lamang ang maghari sa buhay ng baso sa amin. Salamat po, aming Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. This afternoon we have water baptism. Yes, Pastor. Yeah. Okay. We have only one session in the afternoon. Meron pa po tayong isang session mamayang hapon. Yeah, because Pagkatapos we po na ay water baptism. We have water baptism and some swimming. At pwede na po kayo mag-swimming mamayang hapon. But this is my suggestion. From now on, if there's water baptism in the Karangnan, Pastor Russell and Oliver will give baptism. Sabi, ngayon, simula ngayon, kapag magkakaroon ng water baptism dito sa Karanglan, si Pastor Arcel at si Pastor Oliver ang magbabaptize. Also Cebu also, Aurora also same. Kaya ganoon din sa Cebu at sa Aurora kapag ka nagpunta kami. Because only Jesus can increase, I am decrease. Sapagkat ang tanging dapat may taas ay si Jesus. Our branches pastor increase, I am will decrease. Kaya po, ang mga branch churches ay may taas, kami naman ay may baba. Patay! Kailangan. Hallelujah! Amen! Thanks God.